Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po at samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin at tuklasin po natin itong napakaganda po ng Davao City at ang kanila pong coastal road. Napakaganda po. At tingnan po natin at tayo po ay natutuwa dahil po ang Davao City ay meron tunay na leader, may malasakit at tapang, mga kababayan. Kaya po ang kanilang syudad ay napakaganda kahit po ito ay nasa parte ng Mindanao. Hindi po ba? Pakinggan po natin at panoorin ang coastal road sa Davao City. Ito po, mga kababayan. Tuklasin naman natin ang kagandahan ng Davao City Coastal Road. Yan ay ibabahagi sa atin ni Mesa Javier. Sa patuloy na pag-unlad ng Davao City, isa sa mga proyektong nagbibigay ginhawa sa mga Davaoenyo ay ang Davao City Coastal Road. Hindi lang para sa mas mabilis na biyahe, kundi para rin sa pahinga at recreation. Tara mga Kanet 25 at samahan niyo ako sa paglalakbay at tuklasin ang kagandahan ng Coastal Road ng lungsod ng Davao. Sa kahabaan ng Coastal Road, matatanaw ang dagat at mararamdaman ang preskong hangin, kaya naman mabilis ito naging paboritong puntahan ng mga Davaoenyo. May haba itong 18 kilometers. Ang haba, di ba? Alam niyo ba mga Kanet 25, ang Davao City Coastal Road ay opisyal na binuksan noong July 1, 2023. Layunin nitong mapabilis ang daloy ng trapiko, mabigyan ng alternatibong ruta sa mga motorista at suportahan ang ekonomiya at turismo sa lungsod sa pamamagitan ng mas maayos na transportasyon at magandang tanawin sa baybayin. Tuwing linggo ng hapon, isinasagawa ang Car Free Sunday kung saan pansamantalang isinasara ang bahagi ng kalsada sa mga sasakyan. Sa halip, ina-encourage ang mga tao na maglakad, mag-jogging at magbisikleta. Makikita rito ang mga pamilya, magkakaibigan at fitness enthusiasts na sabay-sabay, nag-e-enjoy at may nag-ehersisyo, may namamasyal at iba pang simpleng nagpapahinga habang pinagmamasdan ang dagat. Kung gusto niyo ng masayang pagsasalo-salo o masarap na kainan, magtungo lamang sa bahagi ng Coastal Road sa Ecoland Rotunda kung saan matatagpuan ang iba't ibang makukulay at buhay na stalls. Dito, maaring tikman ng mga pamilya at magkakaibigan ang sarit-saring pagkain tulad ng maiinit na ihaw, matatamis na desserts at iba't ibang preskong palamig habang sabay-sabay at ina-enjoy ang masigla at masayang ambience ng lugar. Para sa mga gustong bumisita sa Davao City Coastal Road, maaari kayong sumakay ng jeep ngunit marami itong access points. Isa sa mga pangunahing ruta ay papuntang Barangay Bagua Playa na itinuturing na key entry point ng Coastal Road. From Rojas Avenue, ang pamasahe ay nasa 25 hanggang 30 pesos. Maaari rin kayong bumaba sa Ecoland Rotunda. Ang pamasahe ay nasa 15 pesos pag galing kayo sa Magsaysay Avenue. Sa oras na makarating na kayo, maaari na ninyong i-enjoy kasama ang inyong pamilya at mga kaibigan at iba't ibang aktibidad tulad ng pag-ehersisyo, sightseeing at panonood ng napakagandang sunrise o sunset. At kahit wala ang Car Free Sunday, mga Kanet 25, maaari pa rin kayong mag-jogging o mamasyal sa Coastal Road. Gayunpaman, mahalagang maging maingat at laging tingnan ang paligid, lalo na kung may mga dumaraang sasakyan, upang maiwasan ng anumang aksidente. Mula sa Davao City, Mesa Erosavi. Yan po mga kababayan, ang napakaganda po ng Davao City at ang kanila pong pinagmamalaki ngayon na Coastal Road, mga kababayan, at naging tourist spot na po. Tourist spot at napakarami pong activities at talagang kapakipakinabang po sa mamamayan ng Davao at ganun din po sa mga bibisitang mga turista. Hindi lang po ang local tourist, pati po ang mga banyaga. Kaya nga po ang Davao City ay maunlad. Kasama po sa top 10 na pinakamaunlad sa buong bansa. Di po ba? Kasama po sa top 10 pinakamaunlad na city o syudad. At syempre po, pagdating naman po sa safety at kalinisan, hindi po ba pumapangalawa naman po sa buong Southeast Asia. Nangunguna po ang Singapore
at pangalawa po yata ang Davao City. Hindi po ba? Dahil nga po sa leader. Pagka ang leader ay maayos, may tapang, may paninindigan at may malasakit. Ang reward, pagka magaling ang leader, ano po reward? Napakaganda ng kanyang bayan o syudad. At sino po makikinabang pag magaling at mahusay ang leader? Ang mamamayang Pilipino nito. Kaya nga po nakakainggit. Nakakainggit po na tayo po katulad ni Kamanong ay hindi taga Davao City. Dahil napakaraming pribilehyo na makakamit o sinasabing ibibigay sa iyo ng syudad ng Davao. Lalo-lalo na kung tayo po ay senior citizen na. Hindi po ba? At hindi po mawawala ang libreng ospital sa Davao. At kung ikaw naman ay may mga anak, ay may libre din pong pag-aaral hanggang kolehiyo sila. Hindi po ba? At syempre, ang napaka-importante, yung safety. Safety. Yan po importante yung maging seguridad mo. Payapa ka. Hindi po ba? Payapa ka na 24/7, hindi ka kinakabahan na ikaw ay papasukin at may nagbabanta sa iyong buhay. Dahil hindi po katulad sa Luzon, nakalat at talagang laganap na laganap ang pulburon ngayon, mga adiktus, di po ba? Mga magnanakaw, di po ba? Isang damukal, di po ba? Yan po ang napaka-importante sa leader yung mabigyan ka ng leader sa syudad mo na ang tinututukan ay kapayapaan, pag-aayos ng lungsod, safety ng mga kababayan niya na kanya pong pinaglilingkuran. At syempre, pinagaganda niya ekonomiya ng kanyang syudad. Hindi po ba ang Davao City ay napakaganda na ekonomiya? Di po ba? Nung panahon nga ni Vice President, hanggang ngayon, wala halos utang. Zero! Walang utang ang Davao City dahil maganda ang ekonomiya. Hindi po ba? Hindi po katulad lahat ng naninira. Lahat ng naninira at nagpapabagsak sa Vice President. Tingnan nyo po ang kanilang syudad. Anong klaseng syudad at distrito meron sila? Hindi po ba? Karamihan po'y bulok. Hindi safe. Hindi po ba? At syempre, ang ekonomiya nila ay hindi rin maganda. Hindi po ba? At laganap lahat sa kanila. Hindi lang adiktus. At syempre nahandyan na ang mga pagnanakaw. Kung magnanakaw ang nanunungkulan, lalong-lalo mga congressman sa kanila, edi dadami rin na magnanakaw sa syudad nila dahil magnanakaw ang nakaupo. Hindi kaya? Hindi po ba? At syempre po, diyan mo makikita ang magaling na leader. Ang sumasalamin po kasi sa magagaling na leader ay ang kanya mismong tahanan. Tahanan ng mga politiko, ang kanyang bayan at syudad. Diyan po sasalamin ang pagiging mahusay at magaling na politiko. Dahil unang-una, aayusin mo muna ang lugar mo. Aayusin mo muna. Isisiguridad mo muna ang bayan mo bago mo masabing ikaw ay mahusay na leader. Hindi po ba? Lahat ng problema ng syudad mo, lalong-lalo sa pulburon, kriminalidad, korupsyon, hindi po ba? Kaya nga po nung maging presidente ang ating dating Pangulong Duterte, ay dinala niya po sa buong Pilipinas. Naging maayos at natakot po ang mga adiktus. Nagbagong buhay po ang karamihang adiktus. Hindi po ba? At nagkaroon po ng 6 na taon na kapayapaan at seguridad ang ating bansa. Natakot po silang lahat. Pero ngayon, baliktad na po. Nung maupo po ang tinatawag na bangag ng kanyang ate,
tayo na po ang natatakot sa mga kriminal at mga adiktus. Tayo na po. Baliktad na po, mga kababayan. Kaya po, mabuhay po kayo at thank you po. Thank you po at nagpapasalamat po si Kamanong na ang Davao City ay nabigyan ng tunay na lingkod bayan. At naiinggit po si Kamanong dahil hindi po yan nangyari sa bayan ni Kamanong. Mabuhay po kayo mga kababayan natin sa Davao. Mabuhay po kayo at napakaswerte po ninyo. Nagkaroon kayo ng leader na may tapang na may malasakit pa. Mabuhay kayo. At syempre po, thank you po sa pamilya Duterte sa inyo pong napakagaling na pamumuno sa Davao. Hindi lang sa Davao, sa buong bansa. Yan po yung nakatatak na sa isip at puso ng mga Pilipinong matitino, mga kababayan. At thank you rin po sa gusto po ng ating tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Mila Yee, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Gayat Shena, kay Balance Vision TV, at kay Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, God bless po sa inyo lahat mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo. Muli po, bye-bye!